أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid ay panibagong paksa pero karugtong pa rin ang pinag-usapan natin dahil kapag pinag-usapan ng aklat ng Diyos ay hindi maaaring may hiwalay kung kanino ibinigay yung aklat o kanino pinahayag yung revelasyon. Kaya ang paksa natin ngayon ay patungkol sa paniniwala sa mga propeta at mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong paksa ito mga kapatid na kung saan dito madalas na ibig sabihin na nagkakaroon ng discussion o pagtatalo-talo sa bagay nito dahil sa may mga tao na hindi masyadong klaro sa kanila yung paniniwala sa mga propeta at mga sugo. Na katulad sa Islam, kapag sinabi ng mga propeta at mga sugo, kailangan dapat paniwalaan lahat, walang tatanggihan. Kaya ang paniwala sa mga propeta at mga sugo, kapatid, ay isa sa pinakapangunahin dun sa obligasyon na dapat natin paniwalaan at kabilang sa pinakamataas na uri ng pagsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa mga propeta. Paano hindi mangyari na ganito mga kapatid ay sila pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang iparating ang mensahe ng Allah. Hindi na katulad na pag-uusapan natin patungkol sa liberasyon, hindi natin nakakausap ng diretso at Allah at nakapaglikha. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala pumili ng mga taong piling-pili ng mga tao na sila ang o sa kanila pinagkatiwala na Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mensahe upang ito'y parating sa mga tao at upang ikayatin ng mga tao tungo sa pagsamba sa nag-iisang nakapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila bilang mga pinili ng Allah o piling-pili ng mga tao na pinili ng nakapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay kahalili. Sila ang tumatayo na nag-represent sa Allah subhanahu wa ta'ala dito sa babo ng lupa. Kaya dahil doon, kailangan tayo ay sumunod sa kanila at sa kanila lamang magmumula ang tamang batas o tamang alituntunin, tamang pamamaraan na ang kanilang pinakapangunahin sa lahat ng intention o layunin ay upang mangibabaw ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Kaya, yun ang dahilan kung bakit ang paniniwala sa kanila ay kabilang sa haligi ng iman, haligi ng paniniwala o pananampalataya. Ano ang sabi ng Allah sa Banal na Quran? Qul amanna billah. Sabihin mo, utos kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kami ay naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa tagapaglikha. Wa ma unzila alayna, at ganun din sa kung ano ay pinahayag sa amin. Sabihin ang Banal na Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim, at kami rin ay naniwala sa kapahayagan o revelasyon na pinagkaloob kay Ibrahim al-Islam kay Abraham. Wa Ismail, at sa kanyang anak na si Ismail. Wa Ishaq, at sa kanyang pangalawang anak na si Ishaq. Wa Yaqub, at kay Yaqub na kanyang apo. Wal Asbar, at sa kayong pamilya ni Yaqub. Wa ma utiya Musa, at ganun din naniwala rin kami sa aklat ay pinagkaloob kay Musa, kay Moses. Wa Isa, at kay Isa alayhis salam, kay Jesus Christ. Wal nabiyuna bi rabbihim, at sa lahat ng mga propeta na pinagkalooban ng aklat mula sa kanilang tagapaglikha mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. La nufarriqu bayna ahadin minhum,
At wala kaming ginagawang pagtatangi-tangi sa pagitan ng isa at ang iba mula sa kanila. Wala lahu muslimun at kami, sabihin, ang mga Muslim. Kami ay sumusuko at naniniwala sa isang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakalino mga kapatid, ang utos sa Islam ay pinag-utos sa atin na tayo maniwala sa lahat ng mga propeta na pinagdala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong versikulo ito mga kapatid ay mga natin sa Surat Al-Imran, kabanata na ika-3 ng Banal na Quran at aya na ika-84, 84. Naku kaya, ang sino ba hindi naniwala sa mga sugo ay tiyak na siya ay naliligaw at siya ay kabilang sa pinaka-talunan. Ano ang sabi ng Allah sa Quran? وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sino sabi ng Allah ang tatanggi, hindi maniwala sa tagapaglikha, Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi at sa kanyang mga anghel, wa kutubihi at sa kanyang mga aklat, wa rusulihi at sa kanyang mga sugo, wal yawmil akhir at hindi naniwala sa kabilang buhay, faqad dhalla dhalalan ba'ida, siya ang naligaw ng malayong pagkaligaw. Surah An-Nisa, kabanata na ika-4 ng Banal na Quran at aya na 136. Kaya kahit sino ang tao na nagsasabi na siya naniwala sa Allah, subalit tinatanggihan niya ang sino man sa mga propeta, ay ituturing pa rin sa Islam o sa paniwala sa Islam na siya ay walang pananampalataya. Sino man tao na tumanggi na sino man sa mga propeta ay ituturing siya sa paniwala sa Islam na walang pananampalataya at hindi na mapapakinabangan ang anuman paniniwalang meron siya. Kapag meron siyang tinanggihan na kahit isa lang sa mga nabanggit sa mga propeta. Sinabi ng Allah sa Banal na Quran, innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi. Katunayan ang mga yaon tumanggi, hindi naniwala sa Allah at sa kanyang mga sugo. Wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi. At nais nilang paghiwalayin, nais nilang pag-ibahin ang pagitan ng Allah at ang kanyang mga sugo. Wa yaqulun at kanilang sinasabi, nu'minu bi ba'd. Tatanggapin namin o paniniwala namin ng kabahagi ng katuruan. Wala nakfur bi ba'd. At tatanggihan namin ng iba. Wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila. At nais nila, gusto nila na ang katotohanan ay sa pagitan ng kanilang paniniwala sa Allah ang sugo. Ibig sabihin, paghiwalayan nila ang paniniwala sa Allah at paniniwala sa kanilang sugo. May mga taong gano'n. Kasi sabi nila kapag hindi nasabi sa Banal na Quran, ay hindi ko paniwala kung si Prophet Muhammad lang ang nagsabi. Ibig sabihin, pinaghiwalay niya ang Allah at ang kanyang sugo. At akala nila na yun ang tamang pamaraan na kung sinabi lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang doon lang, at wala silang pakialam na sinabi ng sino mang sugo. Sabi ng Allah, ulaika humul kafiruna haqqa. Sila ang tunay na mga walang pananampalataya. Ibig sabihin, di ba rin sabihin, hindi, naniwala ako sa Diyos. Hindi, sapat na yung aking paniwala sa Diyos sa Diyos. Wala akong kinasasarasan, wala akong kinaapi, wala akong ganito, wala akong ganito. Basta, naniwala sa Diyos. Hindi sapat yun. Kasi, katulad na sabi natin mga kapatid, hindi natin nakakausap ng direct ang Diyos. Para sabihin natin na sapat na sa akin ng Diyos, hindi ko na kailangan ng mga propeta kasi yun ang pamamaraan, yun ang batas ng Diyos na kanyang itinala sa lahat na kailangan mayroong tao na pinili ng Diyos na sa pamagitan nila sa kanila natin matututunan kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Okay. Itong ayaw nito mga kapatid ay nabanggit sa Surah An-Nisa, kabanata na pang-4 pa rin at aya na 151 hanggang 151. Kaya dito, sa ayang ito, ay malinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na walang pananampalataya ang sino mang tumanggi sa sino mang propeta. Sinabi ng Allah, وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Nais nilang ihiwalay ang Allah sa kanyang wa-rusuli, sa kanyang mga sugo. Yun hindi maaaring mga kapatid. Sa tamang pananampalataya, hindi yung maaaring sabihin na hindi. Sapat na sa akin si Prophet Muhammad, hindi ko na kailangan ng ibang sugo. Hindi maaari.
Kasi yun ang utos eh. Kailangan paniwala natin sila lahat. Kaya di mo rin maaaring sabihin, sapat na sa akin ni Jesus Christ, hindi ko na kailangan si Prophet Muhammad. Kasi katulad na sa atin, ito ay malino sa sitwasyon ng mga kapatid na nakita natin na bakit ang mga tayo nagkakawatak-watak dahil wala sa kanila yung huling aklat na hindi na nabago ng tao na pinagay ni Prophet Muhammad ang banal na Quran. Kaya ano ang paliwanag ni Qurtubi, isa sa mga mufassirun, isa sa pagpapaliwanag ng banal na Quran, si Imam Al-Qurtubi, ano sabi niya sa ayat ito? Sabi niya, dito sa ayat ito na pinapatunayan ng sino mang tao na naniwala sa Allah, na hinihiwalay ng kanyang paniwala sa Allah, kanyang paniwala sa sugo o tinatanggihan ng iba sa mga sugo o sa mga pinadala ng Allah ng mga propeta ay itinuring na kafir. Kung sino wala pa ng palataya, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa tingnan yung katulad ni Al-Qurtubi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kanyang ipinagutos sa atin na sambahin natin siya. Ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin natin ng Allah sa pamagitan ng batas na kanyang itinala sa atin. Sabihin yung pamaraan, na itutuloy na kanyang itinala sa atin na saan natin matututunan, saan natin matatakpuan yung batas o alitutuloy na yun sa pamagitan ng mga paliwanag ng mga propeta. Na kung kaya, kapag sino man sa mga propeta ang tinanggihan natin, ay para baga tinanggihan natin ang batas ng Diyos, kasi ang batas ng Diyos ay hindi ibinigay sa atin ng individual, kundi ibinigay sa mga taong pinili ng Diyos na mula sa atin na sa sila ang magpapaliwanag ng batas ng Diyos. Kaya, ibig sabihin, kapag tinanggihan nila ang batas ng Diyos, ay parang na nila tinanggihan ang pagsunod o pagsamba sa nalisod na kapaglikha na kung saan siya ang nagutos na ito ay ating susundin. Kaya, ang pagtanggi sa suko, mga kapatid, ay pagtanggi sa tagapaglikha. Na kung saan, kapag tinanggihan natin ang sino lang sa mga sugo, ay ituturing ang sino lang tumatanggi na walang pananampalataya dahil hindi siya sumusunod. At ganoon din ang paghiwalay sa pagitan ng tagapaglikha at ang kanyang pinili na sugo o propeta. Okay, ngayon. Sa Islam kasi mga kapatid, mayroong dalawang term na ginagamit. Unang-una, Nabi, propeta. Pangalawa, Rasul, sugo. Ito yung Arabic mga kapatid, Nabi, propeta, Rasul, sugo. Okay. Ano ang paliwanag sa dalawang salitang ito para natin maintindihan? Siyempre, bago natin paniwalaan, kailangan ay meron tayong sapat na kapaliwanagan para maintindihan. Yung salitang an-nabi, mga kapatid, ay galing sa wikang Arabic na an-naba. Naba. Na ibig sabihin ng naba, balita. Kwento. Sinabi nga sa mga Quran, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Ibig sabihin, ano ba ang pinagtatalong-talungan nila patungkol sa dakilang balita? Ano yung dakilang balita, mga kapatid? Pinakadakila sa lahat ng balita? Balita patungkol sa kabilang buhay. Kasi yun ang balita na kung saan dapat na magiging mahalaga para sa atin dahil lahat tayo papunta roon. Ayun natin sa gusto, ay hindi natin pilitang yan dahil yun ang batas ng Diyos na kailangan makarating tayo doon. Okay. Yung salitang annaba, ibig sabihin balita. Kaya pinangalanan o binansagan ang pinili ng Allah na propeta na tinawag na Nabi dahil siya ay ayon sa wikang Arabic, mukhbir at saka mukhbar. Ano sabihin ng mukhbir at saka mukhbar? Mukhbir, ibig sabihin, tagadala ng balita. Mukhbar, tagatanggap ng balita. Tagadala at tagatanggap the same time. Bakit? Dahil, yung natatanggap ng balita saan nangaling? Sa tagapagbalita. Kanina pinaparating yung balita? Sa atin. Kaya, tagatanggap at taga-deliver. Taga-tanggap at taga-deliver the same time. Yung palang kahulugan ng Nabi ay mukhbir at saka mukhbar sa wikang Arabic. Ibig sabihin siya ay nagdadala ng kwento mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatulad ng sinabi ng Allah sa Quran, Nabbi' ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Ipamalita mo, sabi ng Allah, Prophet Muhammad sallallahu sa aking mga alipin na kung saan ako ang tunay na tagapagpatawad at pinaka
maawain. Tagapagpatawad at pinaka mapagmahal o maawain. Ito yung nabanggit sa Surat Al-Hijr, kabanata ni 15, ayat 49. At siya rin ang binibigyan ng balita ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung balita naman ay pinapalitin niya sa atin. Ano sabi nga sa Quran? Qala man amba'aka hada qala nabba'ani al-alimul khabir. Yun ang nabanggit sa Surat Al-Tahrim, kabanata na ika-anim na sa Quran, ayat number 3, na ano yung kwento dito sa, kumbaga may green kwento dito sa pangyayari ito, mga kapatid. Alam natin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maraming asawa. Kaya nagkaroon ng konting hindi pagkakaunawaan ang kanyang mga ilan, sa kanyang hindi naman lahat, sa kanyang mga asawa, at kumbaga, siyempre, nagkakampihan. Yung pangyari na yun, hindi pa alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero pinaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinanong siya ng isa sa mga asawa niya. Sabi niya, man amba'aka hada? Sino sabi siya? Sabi niya, nabba'an niya al-alimul khabir. Ang nagbigay sa akin ng balita, ang higit na maalam at higit na ibig sabihin, higit na dalubhasa. Yung khabir ay dalubhasa. Okay. Ibig sabihin, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumatanggap ng balita mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagpaparating din ng balita. Ano ba, sa mga bagay na minsan, hindi natin nalalaman o hindi nalalaman ng pakaraming tao, pero siya alam din dahil sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Katulad ng mga may 300 na hipokrito, mga munafik sa Madina, siyempre sila ay sinisikreto ng kanilang pagtanggi sa Islam. Ang nilalatan nila yung pagtanggap sa Islam. Kaya hindi nila alam na walang nailihim sa propeta patungkol sa kanila, lahat na sinasabi ng Allah patungkol sa kanila. Kaya, ganun pa ba, ay hindi naging mahigpit ang propeta sa kanila. Okay. Yun yung patungkol sa Nabi, sabihin ng Nabi pala, ay tagapagbalita. Kumbaga, kung i-generalize natin, tagapagbalita. Kasi, mas maraming sabihin yung sinasabi ng Allah sa kanya, ay pinaparating niya sa atin. Kaya, siya ay tagapagbalita. Okay. Yung salitang Rasul, ang Rasul ay salitang Arabic at Tawjih, ibig sabihin, pagpapadala ng sugo. Pagpapadala ng sugo, yung irsal. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagutos ka sa isang tao, sa isang gawain, yung tao na inutusan mo, ang tawag sa kanya, sugo mo. Ano ba, pinapapunta mo sa ibang lugar, ang tawag sa kanya, siya yung mensahero, sugo. Kaya katulad ng kwento ng Banal na Quran patungkol sa reyna ng Saba, yung Saba ay itong Yemen ngayon, o nasakupan ng Yemen ngayon, na merong naging namuno na babae. Anong sabi ng babae? Nung siya ay nung nakarating kay Sulaiman, alayhi salam, ang kwento patungkol sa babae nito na namumuno, sa pamagitan ng ibon na nalaman ni Sulaiman yung pangyari na meron palang isang babae na namumuno. E siyempre, sa Islam, mga kapatid, hindi tinatanggap o hindi pinapahintulutan ng Islam na mamunong babae. Pwede mamuno sa mga kabaihan lang. Pero mamuno sa lahat, hindi pwede. Ano, presidente ng kumpanya, hindi pwede. Pero sa side ng babae, sa babae lahat, pwede. Kung sila ng mga kabaihan. Sa department ng mga kabaihan, pwede. Pero para sa lahat, hindi pwede. Okay. Kaya, kumbaga, yung ibon na isa sa mga sundalo ni Sulaiman ay si Sulaiman alayhisalam, ay nawala, biglang nawala pa. Hindi nakikita din Sulaiman. Kaya sabi na, pag hindi siya nakapagbigay ng magandang balita, ay papatayin ko. E pagdating ng ibon, sabi na meron akong ibabalita sa iyo napakagandang balita. Sabi na meron akong natakbuhan na grupo ng mga tao ng pinuno na babae. Kaya siyempre, yun ay, kumbaga, kwento na pinag-interesan ni Sulaiman dahil hindi pa karaniwang pangyari na meron pala namumuno na babae. Kaya itong babae na itong kwento sa kanya, itong sinabi sa mga Quran, kaputol doon sa kwento. Sabi niya, wa inni mursilatun ilayhim. Sabi niya, ako ay magpapadala,
mursila, sabihin, tagapagpadala. Magpapadala ako sa kanya, sabi sa kanila, bihadiya ng regalo. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Sabi na, antayin natin kung ano ang magiging resulta ng aking mga sugo. So, nagpadala sila ng mga tao, Sulaiman alayhis salam, at nagpadala ng regalo. Akala nila, ay masusuhulan si Sulaiman alayhis salam. Ano ang sagot ni Sulaiman kung saan nagdala ng regalo? Sabi niya, innakum bihadiyatikum tafrahun. Sabi niya, kayo ay, kumbaga, yung regalo niya, kumbaga napakahalaga na sa inyo. Samantalang sabi sa akin, wala yan. Kasi siyempre, si Sulaiman alayhis salam ay binigyan ng kaharian na hindi binigay sa kasino ng tao. Noong binigyan si Sulaiman alayhis salam, ni Solomon ng kaharian, kaya nga sa atin, pati sa atin, nakarating yung kwento ng Haring Solomon. Pero ang kumpletong kwento ay nasa Al-Quran at nasa kwento na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung patungkol sa Sulaiman alayhis salam. At yung kumbaga, mahalagang kwento ni Solomon ay nasa Al-Quran. At nandun din sa kwento ni Prophet Muhammad na nakapugod sa Al-Quran, tinatawag na hadith. Ang punto nito mga kapatid, sabi niya, ako yung magpapadala ng sugo. Ibig sabihin, nag-assign siya ng mga tao na kanyang mga sugo. Kaya, ibig sabihin pala, ang Rasul ay sugo. Ito yung napagin mga kapatid sa Suratul Namal, kabanata na ika-27 na tinatawag na Namal, yung tawag langgam, ayat 35. Okay. Ngayon, ano ang pagkakaiba ng sugo at saka propeta? Ano pagkakaiba ng nabi at saka rasul? Okay, maraming nabanggit ang mga scholar ng Islam patungkol sa pagkakaiba ng dalawang katagang ito o dalawang term na ito na ginagamit, pero ang pinili natin ay isang salita lang, isang naiksing paliwanag lang. Ano paliwanag nito? Sabi niya, ang rasul, ang sugo, ay sino man na pinili ng Allah na propeta na binigyan ng panibagong batas. Baka meron siya aklat. Kaya kung sino nag-aaklat sa sugo na wala silang aklat, sorry na lang. Kasi wala silang kapatang mamangkin. Ha? Ibig sabihin, ang sugo ay sino mang propeta na binigyan ng aklat. Yun ang ibig sabihin. Ang propeta naman sabi niya, yung nabi, siya ay pinadala na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na magturo sa mga tao, maggabay sa mga tao, pero siya ay, kung binigyan man siya ng aklat o sabi natin revelasyon, ay hindi kumpleto. Kumbaga, siya ay magre-relay pa rin doon sa batas o alituntunin na ibinigay sa mga propeta o propeta na nauna sa kanya. Kaya, ibig sabihin doon, ang propeta ay sa kadalasan, wala siyang sariling aklat. O, nakakatakap ng revelasyon kasi hindi matatawag ng propeta kung walang revelasyon galing sa Diyos. Pero yung revelasyon na pangkaraniwala hindi aklat. Yun ang punto ng mga kapatid. Kaya yun ang pagkakaiba nun. Ang propeta ay hindi binigyan ng aklat. Samantalang ang sugo ay meron siyang sariling aklat. Yun ang punto ng mga kapatid. Kaya kung titingnan natin, lahat pala ng sugo ay propeta. Di ba? Kasi hindi malam yung sugo, hindi propeta. So, hindi lahat ng propeta ay sugo. Okay. Dahil doon, sa hindi pala lahat ng propeta ay sugo, dito natin nalaman sa bilang nila kung gaano sila karami at sino mga propeta at mga sugo. Sino propeta at sugo at sino propeta lang hindi sugo. Naging, tinagpasya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang mga tao na sa bawat nasyon o bawat grupo, bawat lugar ay nagpapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na tagababala. Sabihin, nagdadala ng balita na upang balaan ng mga tao, upang takutin sila sa impyerno at ipamalin sa kanila ang kagandahan ng paraiso. Ibig sabihin, bawat lugar ng mga naunang panahon o bawat grupo ng mga tao may mga propeta. At walang propeta, ito ang malino mga kapatid na dapat natin, walang propeta na naging sugo na ang kanyang mensahe ay para sa lahat maliban kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kanyang mensahe para sa lahat.
Mula noon hanggang ngayon, kahit wala na siya, yung kanyang batas ay nanatili, ang aklat na kanya ibinigay sa kanya ay nanatili, pati ang kanyang hadis ay nanatili. At nagiging batas din ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya paparusahan ang sino ng tao na hindi narating ng mensahe ng Diyos. Yung hindi narating ng mensahe ay hindi parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Hindi kami magpaparusa hanggat hindi kami nakapagpadala ng sugo. Hanggat hindi nakarating ang mensahe sa sino ng tao ay hindi sila parusahan ng Allah. Siyempre, natural lang. Tingnan niyo ang justice ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya parusahan ng sino man hindi nakatanggap ng mensahe. Pero sa ngayon mga kapatid, sa tingin niyo kaya, meron pa bang hindi nakatanggap ng mensahe? Meron po nakatira sa mga gitna ng mga kabundukan sa Africa, halimbawa, na hindi narating ng mensahe. O narating sila ng radio, ng TV, o ano pa man. Malamang kung meron ay siguro napakalit na percentage. Kung meron. Kasi lahat ng pamamaraan para makarating sa sino mang tao ang balita ay meron na tayo. Okay. Halimbawa na lang, ang problema lang sa media, halimbawa, ang media hindi hawak ng mga Muslim. Sa halip, hawak ng mga kumakalaban sa Islam. Kaya maaaring babaguhin nila ang balita. Ganun pa man, ang hindi maaaring baguhin ang talino ng sino ng mga talino. Sabihin yung utak natin, hindi maaaring baguhin ng balita. Maaaring po, pero sabihin, nandun pa rin yung ano yun. Alam mo na ginagawa natin? Eh alam natin po, tama siguro ito balik. Hindi kapag binuksan natin ang mata natin, pagkatapos binuksan natin ang isip natin, binuksan natin ang tainga natin, makita natin, wala yung tama, rin ng mali, malinaw. Okay. Kaya katulad nung nangyari sa atin na lang, halimbawa natin sa Pilipinas, na nakakotak-kotak na yung mga nagsasabi na sila ay tagasunod ng mga propeta. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin nun, wala nang tamang tulo kasi kung natin yung tamang katuruan, sino kakakotak-kotak? Totoo yun mga kapatid. Okay. Dito, yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng maraming mga propeta at maraming mga sugo na sa iba't ibang nasyon, iba't ibang lugar, iba't ibang generation. Anong sabi ng sa Quran? وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Bawat nasyon ay walang sino man sa anumang nasyon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi sila ay pinadala namin ng tagapabala. Bakit palagi sa amin tagapabala? Sa halip na tagadala ng magandang balita tagapabala. Kasi ang tao, kadalasan, kapag wala nakakatakot, hindi nagigising. Di ba doon tayo nagising pag natakot tayo? Pag hindi tayo natakot, doon tayo nagising. Di ba yung totoo yun? Kaya ang tawag doon tagapabala kasi kailangan yung mauna yung babala bago yung magandang balita. Okay. Itong ayat na mabasa natin sa Surah Fatir, kabanata na 35 ng Banal Quran, ayat 24. At dito, sinabi ng sa atin, ng propeta sa Prophet Muhammad sallallahu kung gaano karami mga propeta at mga sugo. Merong hadith, na authentic na hadith, na isinalasa ni Abu Dhar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sabi niya Abu Dhar, "Qultu ya Rasulullah, o Rasulullah," sabi niya, o sugo ng Allah, sabi ni Abu Dhar, "Kam al-mursalun?" Ilan yung mga sugo? Kala, ang sagot ng Prophet sallallahu 319 jamman ghafiran. Sabi niya, ang sagot ng propeta, ang bilang ng mga suko ay 300 at mahigit 10 at marami sila. So, marami. Sa ibang hadith, sabi niya, kinumpleto na yung mahigit 10. Sinabi niya, 315. 315 ang mga sugo. Okay. Yung pala dami ng mga sugo, 315. Siguro mga kapatid, marami sa inyo, o meron sa inyo, na ngayon na rin marinig itong paliwanag na ito na 350 pala mga sugo. Okay, ilan ang mga propeta? Kalahati nun? O doble nun pala? Sorry. Titingnan natin. Sa hadis ni Abu Umama na si Abu Dhar nakapag-hayag, sabi niya Abu Dhar, "Qultu ya Rasulullah,
Kam wafa'u iddatil anbiya. Sabi niya, Rasulullah ng Allah, ilan ang bilang ng mga propeta? Qala, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, 124,000. Sabi niya, bilang ng mga propeta ay 124,000. 124,000 prophets. 100 at saka 24,000 na mga propeta. 124,000. Sabihin, 1, 2, 4, dagdagan mo 3 0. Yun ang dami ng mga propeta. Isa pa rin bago kaalaman ito sa karamihan sa atin. Ganun pala karami. Akala natin, yung kilala natin, marami pa tayo hindi kilala. Mas wala tayo hindi kilala sa kilala natin. Okay. Kasunod ng hadis, sabi ng propeta, "Ar-rusulu min dhalika 315 jamman dhafiran." Sabi niya, ang sugo mula dun sa 124,000 na yun ng mga propeta ay 315 na mga propeta, mga sugo. Itong hadis niya, mga kapatid, ay mababasa natin sa aklat na Mishkatul Masabih, na kung saan ang naglikom ng aklat ng Mishkatul Masabih ay yung hadis na ito ay sinabi niya na ito ay ang unang-unang nagsalesa nito, nagpalabas ng hadis na ito, si Imam Ahmad ibn Hanbal. At sabi ni Al-Albani, yung pinakahuling scholar ng hadith, sabi na ito ay authentic na hadith. Okay. Doon sa mga propeta na yun, mga kapatid, meron na banggit sa mga Quran at meron na hindi na banggit. Anong sabi na sa mga Quran? "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alayka wa minhum man lam naqsus 'alayka." Katunayan, sabi ng Allah, nagpadala kami ng mga sugo na nauna sa iyo. Kanino? Nauna si Prophet Muhammad. Meron bang kasas na alay? Meron sa kanila na naikwento namin sa iyo. Wa minhum man lam naqsus alayk, at meron naman sa kanila na hindi namin naikwento. Ito yung nabanggit sa Surah Al-Ghafir, Surah 40, Ayah 78. Na kung saan, ang mga nabanggit, ang mga pangalan sa banal na Quran o sa hadith ay kukunti lang. Yung sabi, kukunti lang ang nabanggit sa Quran at nabanggit sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung sino man ang hindi nabanggit, hindi natin pwedeng tanggihan. At kailangan sila yung paniwala natin. Okay, sino mga nabanggit? Ang mga nabanggit sa banal na Quran ay 25. Yung 7 ay nabanggit sa banal na Quran na makakahiwa-hiwalay na bersikulo ng banal na Quran. Yung 7. Meron nabanggit sa Surat Ali Imran, "Fatukul ki Adam." Si Adam ang unang propeta. Ano sabi ng Allah? "Inna Allah astafa Adam." Katunayan, tininilang Allah si Adam. Sabi ng unang tao, the same time siya ay propeta. Nabanggit sa Surat Ali Imran, kabanata na 3 at ayah na 33. Sinabi naman ng Allah sa Surat Hud, sabi ng Allah, "Wa ila 'adin akhahum Huda." Patungo sa angkan ni Ad, ipinadala namin, sabi ng Allah, ang kanilang kapatid na si Hud. Actually, at ang lugar na ito, mga kapatid, na discovery, ang lugar ni Hud ay yung tinatawag ngayon Arubu al-Khali, sa lugar na kung saan pagitan ng Riyadh at saka Emirates. Emirates, Qatar, Riyadh, yung nasa gitna. Meron nung napakalawak na deserto na discovery ng mga Amerikano na ito ay buhangin. Yung pala, kasi ang parusa niya, pinarusa ng kasparantan sa mga angkan ni Ad ay malakas na hangin na nagdala na maraming buhangin. Kaya yung mga matatayog na kailang mga gusali ay natabunan ng buhangin. Ang nakapagtataka, mga kapatid, upang patunayan na totoo yung kwento na sa banal na Quran, ay na-discover na yung mga matatayog na building, na mga matatayog na gusali, ay ngayon nandiyan pa. Kaya yun ay, ang nakapagtataka, o nakakaganda sa kwento, mga kapatid, ang nakadiscover, hindi ba Muslim? Yung satellite ng Amerikano nakakita nun. Yun yung, doon pinadala ng Allah, si Hud sa mga angkan ni Ad. Sa isang kaya naman, Surat Hud pa rin, sabi ng Allah, "Wa ila Samuda akhahum Salihah."
patungo sa angkan ni Samud, ipinadala namin, sabi ng Allah, ang kanilang kapatid na si Saleh. Isang propeta ang kanilang pangalan, si Saleh, na kung saan hanggang ngayon natatagpuan sa north part ng Saudi Arabia, ang tinatawag na Madain Saleh. Nandyan. Kumbaga, pinupunta ng mga turista yun hanggang ngayon. Kaya hindi na discover kasi nandyan na talaga. Kumbaga, ibig sabihin, mas nauna yung Hud, sumunod yung kay Saleh. Isa pa na propeta na banggit din sa surat Hud pa rin ay si Shu'aib. Sabi ng Allah, wa ila Madyana akhahum Shu'aiba. Para sa mga angkan ni Madian, pinadala namin ang kanilang kapatid na si Shu'aib. Propeta rin. Ito mga propeta na tingnan mga kapatid, hindi natin mabahas sa Biblia, di ba? Isa pa propeta na nabanggit din, siyempre si Ismail a.s., si Idris at si Dhul-Kifl. Sabi ng Allah, wa Ismail wa Idris wa Dhul-Kifl kullun min as-salihin. Si Ismail, anak ni Abraham. Si Idris, si Enoch, saka si Dhul-Kifl. Hindi ko alam kung anong translation na sa Idris, pero tinawag sa Dhul-Kifl. Maaaring mula sa Biblia. Ay kabilang sa mga mabubuting propeta na pinili ng Allah. Ito yung mabasa natin sa Suratul Anbiya, Surah 21, ayat 85. At patungkol kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit ang kanyang pangalan ng 4 na beses, o patungkol sa kanyang 4 na beses. Yung pangalan nila yung Muhammad, nabanggit ng 4 na beses sa Quran. Isa dito yung nabanggit sa Suratul Fatah. Sabi ng Allah, Muhammadur Rasulullah. Si Muhammad na sugo ng Allah. Ang isa pang napaganda mga kapatid sa banal na Quran, yun nga, 4 na beses na nabanggit yung pangalan ng Prophet Muhammad na Muhammad. Samantalang ibang mga propeta ay marami sila nabanggit. Si Musa a.s. nabanggit ang pangalan niya, si Moses ng 113 sa banal na Quran. Si Isa a.s. nabanggit ng 25 beses. Okay. Si Jesus Christ, 25 beses nabanggit sa banal na Quran. Si Prophet Muhammad, 5 beses lang lahat. Okay. Yung nabanggit sa Quran na makakasunod-sunod na pagkabanggit sa kanila na 18 mga propeta ay nasa Surat Al-An'am. Kabanata na ika-6 ng banal na Quran. Ito yung sinabi ng Allah, sabi ng Allah, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. Sabi ng Allah, yaon ang aming palatandaan o aming katibayan na kung saan ibinigay namin sa Ibrahim, kay Abraham, na upang wala na ikakatawiran ng kanyang sambayanan. Narfa'u darajatin man nasha'u min inna rabbaka hakimun alim. Inaangat namin sa antas ang sino man ang aming nais. Sabihin mo, inaangat ng Allah sa antas si Abraham. Dahil siya pinili ng Allah si Abraham bilang tinawag na ama ng mga nasyon o ama ng mga propeta. Sabi ng Allah, narfa'u darajatin man nasha'u. Inaangat namin sa mga antas ang sino man ang aming nais. Inna rabbaka hakimun alim. Katunayan na iyong paglikha Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na maalam at higit na sabihin, malawak ang kanyang pagkakaintindi, pagkakaunawa. Wawahabna lahu, karugtong ng ayat, wawahabna lahu Ishaq. Ibinigay namin bilang anak Ibrahim, Abraham, si Ishaq, kanyang anak. Wa Yaqub, ang kanyang apo si Yaqub. Kullan hadayna, lahat sila ay ginabayan namin bilang mga propeta at mga sugo. Wa Nuhan hadayna, ganun si Noah, sa mga mingkabal noon. Wa min dhurriyyatihi, galing o nagmula sa pamilya ni Abraham, Daud, si David. Wa Sulaiman, Solomon. Wa Ayyub, Job. Wa Yusuf, Joseph. Wa Musa, si Moses. Wa Harun, si Aaron. Wa kadhalika najzil muhsinin, ganun kami magbibigyan ng gantimpala sa mga mabubuti. Wa Zakaria, kabilang isang kani Abraham. Si Zakaria. Wa Yahya, si Yahya, si John the Baptist. Wa Isa, si Isa alayhis salam. Wa Ilyas, si Ilyas. Kullum min as-salihin. Lahat sila ay mga mabubuti. Wa Ismail, ay yung anak ni Abraham si Ismail. Wa Yasa, di ko alam kung nabanggit sa Biblia si Yasa. Wa Yunus, si Jonas. Wa Lut, at saka si Lut. Wa kullan faddalna ala al-alamin. Lahat sila ay pinili namin mula sa sangkatauhan. Sabihin itong 18 na pangit ng mga pangalan ay piling-pili ng Allah mula sa sangkatauhan upang sila magpresenta ng mensahe ng Allah mula sa Kanya. Okay.
Meron ilan mga kapatid na mga propeta na tiyak na nabanggit sa hadith ng Propeta sallallahu na hindi nabanggit sa Quran, hindi nabanggit sa iba pang aklat. Meron halimbawa dito dalawang propeta na nabanggit sa Quran, ay nabanggit sa hadith ng propeta na hindi nabanggit sa Quran. Una-una si Shif. Parang Shif. Baka hindi pa kami ang pangalan. Nabanggit Ibn Kathir, sabi niya, ayon sa hadith, kami niya, وَكَانَ نَبِيًّا بِنَصِّ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ابن حبان في صحيحه. Sabi na, ito ay propeta, sabi ni Ibn Kathir, ayon sa Al-Bidayah wa Nihaya. Siya ay propeta, ayon sa authentic na hadith na isinalaysay ni Ibn Hibban na nagmula o isinalaysay din ni Abu Dhar na galing sa Propeta sallam. Anong sabi niya? Anong sabi ng Propeta sallam? Sabi niya, annahu unzila alayhi 50 sahifa. Ipinahayag kay Shif ang 50 sahifa. Maka sa 50 kalatas o 50 parang 50 sura, parang gano'n, no? Nabanggit ito sa Al-Bidayah wa Nihaya ng authentic na hadith na mayroong propeta na kanyang pangalan si Shif. Kung titignan natin, yung propeta na binigyan ng 50 aklat, hindi siya propeta lang. Sugo rin. Kasi, marami binigyan sa kanya, hindi lang ordinaryong revelasyon. Pangalawa, nabanggit din sa hadith, si Yusha ibn Nun. Nabanggit ni Abu Hurairah sa hadith na nasa Bukhari, sa Muslim, authentic na hadith. Sabi ng Propeta sallam, ito yung kwento ka Yusha ibn Nun. Kung titignan natin yung pangalan niya, ay lumalabas sa parang Arabo. Yusha ibn Nun. Meron salitang ibn. Okay. Ano yung sabi ng Propeta sallam? Kwento patungkol kay Yusha ibn Nun. Na naikwento ni Propeta sallam. Sabi niya, Ghaza nabiyyun min al-anbiya. Itong isa sa mga propeta, sabi ng Propeta sallam, ay nakipaglaban. Pumunta sa labanan. Faqala li qawmihi, itong propeta, sinabi niya sa kanyang sambayaran, kanyang mga tagasunod. Anong sabi niya? Sabi niya, la yattabi'uni rajulun qad malaka bid'a imra'a wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni. Sabi niya, hindi sasama sa akin ang sino mang tao, sino mang lalaki lang pakasal na hindi pa niya nakasama yung kanyang pinakasal na babae hanggat makasama niya muna. Sabihin, kailangan magsama muna sila bago siya sumama. Yung bagong kasal ba na hindi pa sila nagsama ng kanilang pangasawa, ay sabi niya, huwag sumama sa akin. Wala akhara bala bunyanan walang mayarfa sakfuha. At ganoon sabi niya, yung nagtayo ng bahay na hindi pa nilagay yung bubong. Kasunod sabi niya, wala akhar qad ishtara ghanaman aw khalafatin wa hum muntadirun wiladaha. At ganoon sabi niya, yung tao na bumili ng kanyang pagkakitaan na kambing o anumang hayop na buntis at malapit ng mga anak, eh huwag niya susumama para walang titingin sa kanyang hayop na mga anak. Kala, sabi ng Propeta sallam, فَغَزَا فَأَدْنَا لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةُ الْعَصْرِ. Pumasok itong propeta na ito, kasama ng kanilang mga sundalo, doon sa bayan ng kanilang kalaban, sa oras ng asar, o malapit ng asar. فَقَالَ لِلشَّمْسِ. Ito yung miracle ng propeta na ito. Sinabi niya, propeta na ito sa araw. Sabi niya, anti ma'mura. Sabi niya, ikaw bilang araw ay inuutusan lang ng sino? Ang taga-propeta. Wala ma'mur. Sabi niya, ako inuutusan din. Allahumma ahbisha alayya shay'an. Sabi niya, kung Allah, patigilin mo na yung araw, huwag mong pagalawin. Fahubisat alayya hatta fataha Allahu alayya. Tumigil mo na yung araw, hindi mo na lumubog, kasi palubog na yun, lapit na kasal ito, hapon na yun. Hindi mo na lumubog yung araw hanggang sila ay nanalo sa kanilang labanan. Itong hadith na ito ay nabanggit sa Bukhari at sa Muslim. So, napaka-authentic na hadith. Ano ang palatandaan na siya ay si Yusha ibn Nun? Meron isa pang hadith na nabanggit ni Imam Ahmad na sabi niya, inna syams, sabi ng Propeta sallam, inna syams lam tahbas illa Yusha layali sara ila Bait al-Maqdis. Sabi niya, kung titignan natin, tagalito para sa Bait al-Maqdis yung tao. Sabi niya, sabi ng Propeta sallam, ang araw ay kailanman, hindi na patigil ng sino man. Maliban sabi niya, sa isang tao ng kanyang pangalan, si Yusha, nung gabi na siya ay patungo sa Bait al-Maqdis. Bait al-Maqdis yung Palestine.
Ibig sabihin, itong propeta na ito, isa sa katangian niya, napatingin niya ang araw, hindi mo na gumalaw yung araw. Diba? Kasi napatingin niya ang mundo, yung galaw ng mundo. Hindi na yung araw. Diba? Kasi anong gumagalaw? Araw yung mundo. Yung word. Ha? Kaya sino patingin niya ang mundo, yun yung ibig sabihin. Okay. May mga tao na nabagi sa banal na Quran na, kumbaga, may hinala o may mga nagsasabi na sila yung mga propeta. Tingnan natin kung patunayan sila yung mga propeta. Una-una nabanggit sa banal na Quran, meron tayong tinawag na Dhul-Qarnayn. Si Dhul-Qarnayn, isa sa mga tao na pinili ng Allah na binigyan ng himala, tinawag din Dhul-Qarnayn. Nabanggit sa dulo ng Suratul Baqarah. Suratul Kahf, sorry. Dulo ng Suratul Kahf ay nabanggit yung kwento nito kay Dhul-Qarnayn. Ano yung isa sa mga kwento dun sa kabahagi ng kwento na patungkol sa kanya? Dito sabi ng Allah, "Qulna ya Dhul-Qarnayn." Sinabi namin, sabi ng Allah, "O Dhul-Qarnayn, imma an tu'adziba o imma an tattakhidha fihi husna." Sabi niya, maaari mong parusahan yung mga tao na hindi susunod sa iyo o makikituwa ka na ng mabuti. Makapipili ka. Yung mga hindi susunod, parusahan mo o makikituwa ka na ng mabuti. Mga hindi siya pinapili siya ng asawa ng tala. Kung titignan natin yung kwento, nakipag-usap sa kanya Allah. Baka propeta na. Okay. Nabalit sa Suratul Kahf, Surah 18, ayat 86. Kaya, ang tanong, ito bang kwento na ito ay sa pamagitan ng revelasyon na ibinigay sa propeta na noong panahon ni Dhul-Qarnayn o sa kanya mismo? Okay, yun yung tanong. Ito bang tao na ito na nabagi sa banal na Quran na nakipag-usap sa kanya Allah? Yung pakipag-usap na direct ba yun? Sa kanya o mayroong propeta na nasa panahon niya? Yun yung tanong. Pangalawang tao, ang pangalan niya, si Tubba. Si Tubba ay nabagi sa banal na Quran at anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, "Ahum khayrun aw qawmu Tubba walladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin." Sabi ng Allah, sila ba ang nakakahigit na mabuti o yung mga tao na kung saan sa kanya nandoon si kasama nila o sampayan siya ni Tubba? Yung mga tao na ito, sabi niya, yung mga tao na nandoon ang tao, ito si Tubba, ay pinuksa namin. Sila yung pinuksa namin, sabi ng Allah, dito sa lady, dahil sila ay mga masasama. Ito yung nabanggit sa Surah Dukhan, Surah 44, ayat 37. Kaya yun din ang tanong. Ito bang nabanggit na ito ay sugo na kung saan ang mga tao na doon sa ipinadala ay hindi sila sumunod, kaya sila pinuksan ng Allah? Kasi merong hinala na ito yung mga propeta o sugo. Okay. Makikita natin yung sagot dito, sa sagot ng propeta mismo, na ibig sabihin kapag hindi naging malinaw, ay hindi siya sinigurado ng propeta. Kumbaga, yung mga salita na nabanggit sa banal na Quran, ay parang hindi pa sapat para sabihin na sila mga propeta at mga sugo. Kaya, tinanong ang propeta ng Salam, patungkol sa dalawang ito. Una-una, sabi sa kanya, nung siya sa mga sahaba, sabi sa kanya, sabi niya, sagot ng propeta ng Salam, sabi niya, "Ma'adri, atubba'un nabiyan amla." Sabi niya, hindi ko alam kung si Tubba ay propeta o hindi. Wala adri Dhul-Qarnayn nabiyan amla. At hindi ko rin alam kung si Dhul-Qarnayn ay propeta o hindi. Ibig sabihin, ang propeta mismo sinabi niya na hindi niya alam. Ibig sabihin, kung hindi alam ng propeta ng Salam, ay tayo pa magsasabi na sila mga propeta. Ibig sabihin nun, dahil sinabi ng propeta, hindi niya alam, hindi na sinabi na sila mga propeta, kaya tayo rin, hindi natin pwedeng sabihin na sila ay mga propeta o mga sugo. Kung gano'n, sila ay mga mabubuting tao. Okay, meron pangatlong tao na ang pangalan na si Khidr. Si Khidr ay nabanggit sa Suratul Kahf at mahaba ang kwento ni Khidr na sila ay magkasama ni Moses. Si Khidr ay mabuting tao na kung saan tumungo sa kanya si Musa a.s. upang mag-aaral ng kaalaman. Upang matuto si Musa a.s. At ikinento sa atin ng banal na Quran ang kwento patungkol sa pagitan ni Moses at saka si Khidr. Nasa banal na Quran, nasa kalagitnaan, Suratul Kahf.
Unang-una dun sa kwento na nabanggit sa mga Quran, unang-una sabi ng Allah, فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا. Natagpuan din ang dalawa. Sino yung dalawa? Si Musa at saka yung kanyang bodyguard. Natagpuan din ang dalawa, ang isa sa mga alipin na pinili namin. Sabi ng ataynahu rahmatan min indina, pinagkaluban namin ng rahma, awa, mula sa amin, wa allamnahu min ladunna ilman, at tinuruan namin ng kaalaman mula sa amin. Ito yung nabanggit sa Suratul Kahf, Surah 18, ayat 65. Kaya kung titingnan sabi ng mga scholar ng Islam itong rahma dito, yun yung pagiging propeta. Yung ilm, yung kaalaman, yun ang wahi, liberasyon. Pangalawang katibayan ay yung nung tinanong siya ni Musa a.s. Tingnan nyo, ano yung tanong ni Musa a.s. Sabi niya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rushda. Actually, mga kapatid, bakit natin pag-uusapan ito? Kasi kapag binasa ng wala ng Quran, sigurado magtatanong kayo, bakit ang pangita mga magaling yung tao? Sino ba sila? Diba? Di mo naman sabi po, pero okay. Itong pangalawang kabahagi ng kwento, sabi ni Musa kay Khidr, sabi niya, maaari bang susunod ako sa iyo upang maturuan ako ng kaalaman na kung saan ito ay kaalaman na gabay na ipinagkaloob sa iyo? Anong sagot ni Khidr? Sabi niya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sabi niya, hindi mo kayang sumama sa akin. Hindi mo matitis yung gagawin ko dahil hindi mo alam. Sabi ba, hindi mo alam? Paano mo matatanggap? Hindi mo alam. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Paano ka makapagtiis sa isang bagay na wala kang kaalam-alam? Qala, ang sagot ni Moses, satajiduni insha'Allah sabira. Sabi niya, kung pahintulutan mo ako na kasama sa iyo, ay tiyak sa kapahintulutan ng Allah ay magtitiis ako. Wala a'asoy laka amra at hindi kita lalabagin sa gusto mo. Qala, sabi ni Khidr, fa'init taba'atani, kung susunod ka sa akin, lahat ang pinagin ng kapatid sa mga Quran, fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Sabi niya, kapag sumunod ka sa akin, huwag ko tanungin sa lahat ng gagawin ko, hanggat hindi ko nasabi siya kung ano ang bakit ko ginawa. Kaya ang tanong dito mga kapatid, kung siya hindi propeta, paano siya gagawa ng isang bagay na kung saan matinding bagay kung wala siyang kaalaman na galing sa Samantala na yung mga kaalaman na hindi alam ni Moses. Samantala si Moses ay kilala na nakita ng sugo ng Diyos. Kung siya ay isang pangkaraniwang tao lang na mabuting tao, ay paano na nalamangan si Moses sa kaalaman? At yung mga gagawin niya, kung titignan natin mga kapatid, yung gagawin niya ay mga bagay na hindi katanggap-tanggap kung tutusin. Kaso nga lang kasi, siya higit na nakakalam sa kanyang ginagawa dahil ang kaalaman niya galing sa Allah direct. Isa sa mga, doon sa kwento na yun, yung pagpatay ng bata. Narusan ng bata, magandang ang mukha. Pinatay niya. Siyempre si Moses, papatay ka ng tao, walang kasalanan, bata pa. Sabi ko na sa iyo, hindi ko siya mamaya kasi hindi mo din siya gagawin ko eh. Pero sa bandang muli, sinabi niya lahat ng dahilan bakit niya ginawa. Doon sa kwento na yung mga kapatid, matutunghayan natin na ibig sabihin, siya hindi siya tinatawag lang na wali. Sabihin ng wali, yung mga tao ng mga lapis sa Allah, pero hindi sila propeta. Hindi. Kasi yung mga wali, mga kapatid, isa mapapawasa natin sa susunod na sa mga papaliwanag natin, yung mga wali, hindi sila maksum, sila hindi maksum, hindi sila protektado ng Allah na hindi makagawa ng mali o kasalanan. Samantala, mga propeta ay protektado ng Allah. Hindi sila makakasala, hindi sila, hindi sila mapatay ng kalaban, hindi sila maligaw ni Shaitan, ni Satanas. Yun yung mga kaya nilang gagampanan ng kanilang pinabuto sa kanila ng kumpleto, 100%. Ano man ang inulit sa kanila, gagawin nila. Hindi katulad natin, yung pinabuto sa kanila, hindi kaya gawin 100%. Sila kaya nila. Kasi yun ang protection na binigyan ng Rasulullah sa kanila. Tawag doon, maksum. Yung mga salih, yung sa mabuting tao, ay na hindi propeta, wala sa kanila doon kasi pangkal di wala. Katulad natin. Kaya, yun ang isa sa mga yun nga, yung pagpatay ni Khidr ng bata, ay kung siya ay hindi propeta, paano magagawa yun? Ngayon,
Musa alayhisalam, ang pangyari, anong sabi niya? Anong sabi ni, nung pagkatapos ay paliwanag yung tatlo kasi pangyari niya, sabi niya, rahmatan min rabbik. Itong ginawa ko ay awat na galing sa iyong tagapaglikha. Wa ma fa'altuhu an amri. Kasabi niya, ginawa ko, hindi ko ito sariling kagustuhan, kundi ito ay ibig sabihin utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya actually, i-break ko lang yung kwento ng pangyari. Una-una kasi, pagtawid ka sa ilog, sa Nile River, yun sa Egypt, ay meron siya, nasakyan nilang bangka, ay pag-aari ng isang mahirap na yun lang pinakakitala yung bangka na yun. Pagtawid nila, nung nakatawid na sila, binutasan niya yung bangka. Sabi ni Moses, ano nangyari yung bangka? Pinasakyan na nga tayo, binutasan pa. Sabi ko nung kasi, hindi mo matitis yung gagawin kasi hindi mo alam eh. Pagkatapos, pumatay ng bata. Sabi ni Moses, paano mapatay yung bata ng mga kasalanan? Sabi ko na sa iyo eh, hindi mo kaya eh. Pagkatapos, napunta siya sa isang lugar na may mga humingi sila pagkain, wala sila pagkain, hindi sila binili ng pagkain. Tapos may mga tao na natutulong-tulungan para patayin ng isang pader, na malaking pader. Tumulong si Moses. Tumulong si Gideon, kasama si Moses. Sabi, tumulong tayo, hindi ko lang ng pagkain. Pagkain lang lang. Sabi niya, nakatatlo ka na, ganito lang tayo. Kaya nung ikirete na yung mga pangyari, sabi niya, yung bangka, bakit ko sinira yung bangka? Dahil pag lagpas nila doon sa puntahan nila, meron yung masamang tao, kapag maganda yung bangka, walang kapintasan, mabuti, aagawin nila. Para hindi maagaw yung bangka, sinira. Siyempre, alam mo, revelasyon galing sa Allah. Sabi na yung bata, ay, sinabi na Allah, itong bata ito paglaki, ito magiging masama, magiging walang panampalataya, at mahahatak na yung kanyang dalawang magulang, dahil mahal na mahal sila ng kanyang dalawang magulang. Mahahatak na maligaw silang tatlo. Kaya sa halip na mapunta doon, sabi niya, inutusan ko ng Allah na patay yung bata para makaupa siya ng ibang anak na makakamot sa kanila. Kaya protection ng Allah doon sa tatlo. Yung bata, tsaka yung dalawang magulang niya. Na parang hindi sila maligaw. Kasi alam na Allah, paglaki ng bata, dahil yung bang sobra-sobra pagpamahal. Yan ang pangyari kasi yung panganay na yung magandang bata at ang lalaki, gusto-gusto ng magulang. Parang sinasama lang yung bata. Dahil doon, inutusan ko na sa kinder para patayin. Kaya sabi na, papalitan naman ako sa kanilang palibaw ng sangkot. Okay, patungkol doon sa pader, sabi na yung pader na yun kasi, hindi tayo tumulong para hindi ng pagkain kundi, sabi niya, doon sa ilalim ng pader na yun, meron doon kayamanan na pagkaan ng dalawang ulila. Sabi niya kung natumba yung pader, makikita yung kayamanan, walang nakapagtanong dalawang ulila, makukuha yung kayamanan nila. Hindi nila makuha. Kaya sabi niya, yung magulang mong dalawang ulila ay mabuting tao. Kaya, pero protektahan ng Allah ang anak ng isang mabuting tao. Tingnan mo, pag naging mabuti ka, hindi lang para sa'yo, pati sa pamilya mo. Protektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala yun, dalawang sanggol, dalawang ulila, dahil mabuti ang kanyang magulang. Sabi na yun, hindi mo na natiis. Hanggang pupilan tayo, hanggang ito tayo mag-iwalay na tayo. Ang mahalaga, doon sa kwento na, makita natin mga kapatid, ang kwento na yun, yung si Gideon, na siya may-ari ng kwento, hindi siya ordinary tao. Kaya, halos lahat, majority sa mga scholars na, sabi na sa Gideon ay, propeta. Kasi hindi maaari mangyari sa ordinary tao. Propeta na hindi direct na sinabi sa atin ng walang propeta, pero buti din natin sitwasyon, propeta. Na mismo si Musa, si Moses, na isa sa mga dakilang sugo ng Diyos, ay nangangailangan pa ng kaalaman ni Gideon. Ibig sabihin,
Sa kaalaman, mayroong kaalaman o maraming kaalaman sa kito na hindi alam ni Moses. Kaya, ang totoo mga kapatid, mahaba yung dapat natin paliwanag, pero malapit na o patapos na natin, oras natin. Babalikan natin yung pangailangan natin sa mga propeta ng konti. Mga kapatid, kailangan natin yung katuruan na dahil sa mga propeta dahil doon magiging malinis ang ating kalooban. At yun ang pinaka-ilaw ng ating sarili, ang turo na dala-dala ng mga propeta. Upang malaman natin kung ano talaga ang layunin ng ating buhay. Saan tayo dapat patutungo at paano natin paghanda ng patutungo natin? Paano natin paghanda mga kapatid? Katulad na sabi ko kanina, na hindi natin nakakausap ng Diyos, kundi sa pamagitan lang ng mga propeta. Kaya, paano ang magiging alituntunin ng buhay natin? At paano tayo makikitungo sa lumikha ng buhay kung wala sila? Kaya talagang tayo higit na nangangailangan sa kanila. Dahil kung sakaling wala sila, bigo tayo na. Kaya, anong sabi ni Ibn Qayyim, rahimahullah, sa paliwanag sa bagay nito, sabi niya, ang pangailangan natin sa mga sugo at ang mga katulong na dala-dala nila ay matindi ang ating pangailangan dito na higit pa sa anumang pangailangan na meron tayo. Dahil hindi tayo magtatagumpay. Hindi tayo magtatagumpay dito kung wala ang katuruan ng mga propeta at mga sugo. Lalo-lalo na kung pag-uusapan ay tagumpay sa kabilang buhay, ay sigurado hindi tayo magtatagumpay. Kaya, hindi natin malaman kung ano ang karapat-dapat, ano ang mabuti, ano ang masama. At hindi natin malaman kung paano tayo pumahal sa Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi sa pamagitan ng mga propeta at mga sugo. Ano man ang gawain, salita, ugali, na wala sa katuruan nila, ay siguradong patungo sa pagkalayo o pagkalihis. Kaya, ang ano man ang dala-dala nila, yun ang pinaka-tagumpay natin. Dahil sa kanilang mga salita, sa kanilang mga gawa, sa kanilang pag-ugali, doon ibinabase ang ating gawa. Sabihin nyo lang, kumbaga sa tinapay, ang pinaka-hulmaan ng ating gawain, ng ating mga salita, ang ating ugali, ay ang kanilang mga sinasabi, ang kanilang pamamaraan, kanilang pag-ugali, ay doon natin ibinabase ang ating ginagawa. Kaya, sa pagsunod natin sa kanila, ay doon natin makakamtan ang tinatawag na tunay na gabay na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa pagkaligaw tungo sa katotohanan at tungo sa patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, meron sinabi si Ibn Qayyim dito na matindi. Sabi niya, ang pangangailangan natin sa katuruan na dala-dala ng mga sugo at mga propeta ay higit pa sa pangangailangan ng katawan natin sa ating kaluluwa. Higit pa sa pangangailangan ng katawan natin sa kaluluwa natin. Ibig sabihin, para bang sinasabi niya, na anong saysay ng buhay natin kung hindi natin matututunan ng katuruan ng mga propeta ng sugo. Anong saysay? Kaya, sabi ni Ibn Qayyim, sabi niya, ano sa tingin nyo, kapag nawala ang gabay na kung saan, na kahit saglit lang, na kung saan, kapag ito'y nawala ay masira ang puso natin. Sabihin yung kalooban natin. Sabi na kapag masira ang puso natin, kapag nawala yung gabay, ay katumbas ay parang isang isda, kapag tinanggal mo sa tubig, at hinuli mo at ilagay mo sa prituhan o sa kalat, ano mangyari? Luluto, mawala na. Kaya sabi niya, ang katumbas ng isang alipin na malayo ang kanyang puso sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa gabay ng mga sugo na pinagalob ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ito. Katulad ng isang isda, yung puso na walang gabay, katulad ng isang isda na tinanggal sa tubig at nilagay sa kalat.
Saan ang buhay ng isda? Yung bang partikan kumukulo o yung tubig? Siyempre yung tubig. Kaya ang tubig na kailangan natin, yun ang sabihin na yun yung gabay ng mga propeta na galing sa Allah. Merong sinabi siya sa mga manunulat, sabi niya, maljarhu bimayyitin ilamu. Sabi niya, ano pa magiging sakit ng sugat kung patay na yung tao? Sabihin, kapag patay ba, iniiwan mo ba ng katawan? Masaktan mo siya. Ibig sabihin mga kapatid, kapag patay ang puso ng tao, dahil sa malayo sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi na maramdaman kahit gaano kasama ng sitwasyon, kahit gaano ang pagkaligaw na meron sa mga tao, sa kanya mismo, hindi na maramdaman kasi patay ng kanyang puso. Mamamatay ang puso ng tao kapag malayo-malayo siya sa gabay ng Allah sa pamagitan ng katuruan na ibinigay ng Allah sa mga propeta at mga sunnah. Kaya ganun kahalaga mga kapatid. Ibig sabihin, ang buhay natin, na tunay na buhay, na tunay na kahulugan ng buhay, ay makakamtan lang natin kapag tayo sumusunod sa katuruan ng dala-dala ng mga propeta at mga sunnah. Kapag hindi, wala na tayo. At yun dito mga kapatid, lahat sa kabilang buhay. Kaya ito nga, palagi kong sinasabi pag nakakausap ko yung mga kapatid ko, nagpapaliwala ako, kasama rin pagpaliwala sa mga kapatid natin. Alhamdulillah, tayo bisita dito na walo mga kapatid dito mo. Kapag nagpapaliwala ako sa mga kapatid, sinasabi ko palagi na patungkol sa bagay na ito, na sabihin yung gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng mga propeta at mga sugo. Ibig sabihin, kapag nawala ang gabay na ito na ay nakikita natin ngayon. Itong kaguluhan ng mundo. Bakit magulo ang mundo? Dahil ang mga tao ay malayo-malayo sa tamang gabay o sa pagtulay na Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang totoo. Bakit magulo ang mundo? Yun dahil yun. Ipagbibintang iganito, ipagbibintang iganong, si terrorist na ito, terrorist na gano'n, yun ang dahilan mga kapatid. Ang pulot dulo, ang pinakaugat ng dahilan kung bakit magulo ang mundo, dahil ang mga tao malayo sa katawan ng mga propeta. Yun totoo. Aling natin hindi, yun ang totoo. Kaya tama nga si Ibn al-Qayyim, yung pagpamita doon sa tula, na sabi niya, maljarhu bimayyitin ilam. Ano pa ang sakit ng sugat kung patay na yung tao? Sabi, wala rin. Ibig sabihin, kapag patay na ang puso ng tao, hindi na maramdaman yung sitwasyon. Kaya ngayon natin naramdaman ngayon, itong mga panahon na ito, kasi lumilitaw na ng paunti-unti yung bunga nung paglabag ng mga tao sa kautusan. Paunti-unti na pinapakita ng Allah sa mga tao, ito ang bunga ng ginawa, ito ang bunga niya. Ngayon, paunti-unti na lumilitaw. Nasa kaya kanina, dumating na sa Riyadh, yung swine flu. At ang pagdala ay kababayan natin. Maganda ba yun na, kumbaga, sila may pagmamalaki ba natin? Start nila. Kababayan pa natin nagdala ng swine flu sa Saudi Arabia? Hindi na nila radyo. Kaya, katulad sinabi mga kapatid, akala ko ay matatapos natin yung nangalahati lang tayo sa aking hinanda na palibaw paksa naman sa susunod na meeting natin. Kaya hanggang dito na tayo mga kapatid. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa jazakumullahu khair. Actually, meron yata meron magsasahabon sa mga kapatid natin. Hindi ko alam kung lahat sila o ganda ng ngiti. Ganda ng ngiti. Yun yung isa ko susunod kayo yung isa. Kuya, susunod kayo isa. Taga saan sila? Kuya, susunod ka ba? Two. Kuya, balik. Walo? Ay, bigyan mo ko ng picture niyan. Ingay mo. Ano mo pangalan? Pangalan ha? Digital mo, pero ipasok mo muna sa Bismillahirrahmanirrahim. kasi hindi ko mabubuksan yan.
tanghali, mga kapatid, ito yung unang halik ng Islam. Ito mga kapatid natin, mga kapatid, nung dito last Friday, nung second Friday, may 4 na oras sa Islam Center. Mga, matagal na pinapaliwanagan. Itong bibigas nyo, yung karapit siya, yung sabihin, may testigo ako, na wala akong nasampahin ko din nag-isa. Pangalawa, kung may testigo ako, tinatanggap ko, binibigwan ako, tinatanggap ko ulit sumo, si Prophet Muhammad. Okay. Makatlo, naniniwala ko sa tunay na pagkatao ni Jesus Christ, siya ay anak ni Mary, hindi anak ng Diyos. Siya ay propeta, pati ng sumo ng Diyos, siya ay buhay, hindi kasi namatay, kasi ibabalik sa dulo ng panahon. Okay. Ang muli, ang paniwala sa kabilang buhay, tayo mamamatay, tayo buhay ng muli, at tayo ay mananalo sa kabilang buhay. Kung makakapasa tayo sa examination, sa parensi tayo pupunta, kung hindi, at inshallah tayo kasama doon sa hindi makakapasa, yung mga hindi makakapasa, punta sa impyerno. Kaya, inshallah, yun yung feel relax, then maganda yung mabanggitin nyo. Sabihin ako mga kapatid, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa Rasulullah yab'athu man fil qubur. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar!